Balak maghain ulit ng petisyon para sa taas pasaya ang ilang transport group sa gitna po ng taas presyo ng ilang produktong petrolyo. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Iba-iba yung opinion ng mga nakausap ko na mga jeepney driver at commuter doon sa piso na provisional fare increase na inihirit ng ilang transport groups. Para doon sa mga jeepney drivers, Igan, mas mainam daw talaga kung ibababa yung presyo ng diesel o di kaya naman magbigay ng fuel subsidy ang gobyerno. Natapisan ang kita ng jeepney driver na si Joel dahil malaking porsyento nito'y napupunta lang daw sa diesel. Kaya para sa kanya malaking tulong ang piso na pansamantalang dagdag pamasahe na inihihirit ng mga transport group. Sana matuloy para sa lahat po ng driver. Malaking tulong po yun. Si Limuel na pumapasada sa rutang UP Pantranco, maswerte na raw kung makapag-uwi ng 400 pesos dahil sa hirap ng biyahe at mataas na presyo ng diesel. Sa kabila niyan, hindi siya pabor sa taas pasahe. Apektado pa ang mga estudyante niya pag tumaas na naman ang pamasahe. Yung diesel, babaan naman dapat. Kasi sobra-sobra ang supply sa atin na diesel eh. Kaya lang, ewan ko mga negosyante siyempre. Ganyan din ang tingin ni Virgilio. Pwede naman daw magbigay na lang ng fuel subsidy ang gobyerno. Lalo't may mga estudyante kawawa. Siyempre, baon nila araw-araw, pagkain. Kung sa amin lang, okay lang kami. Kahit subsidy na lang, okay na kami. Pero kung sabing dagdag pamasahe, kawawa na yung mananakay. Kung ang mga commuter naman ang tatanungin, Mabigat talaga sa consumer. Kasi unang-una, sa piso na yan, di lang naman isang beses ka sasakay. Sa akin naman, okay lang naman kasi dagdag tulong na rin sa kanila. Pero kung mabibase tayo sa economy, siguro mabigat kasi alam naman natin na tumataas lahat ng mga basic needs and isa doon yung diesel, gasoline, which is mabigat sa bulsa ng mga mamamayan. maghahain ng mga transport group ng petisyon sa LTFRB na diringgin sa susunod na linggo. Sabi ng LTFRB hanggat maaari ayaw nilang itaas ang pamasahe sa jeep dahil may fuel subsidy na nakaabang sa budget ng gobyerno. Pero hindi basta-basta ibinibigay ang subsidiya dahil nakasaad sa batas na dapat ay pumalo muna sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, Igan, ngayong pasado alas 7 ng umaga ay marami-rami na yung mga pasahero na naghihintay ng masasakyan dito po sa area ng Philcoa. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito nakikita nyo mga sasakyan na bumabagtas dito sa westbound lane. Itong lane na patungo sa Elliptical Road, unti-unti na po dumarami yung mga motorista natin na bumabiyahe ngayong umaga. Doon naman sa eastbound lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag yung daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.